Welcome back mga kawakwak for today's video. So andito pala tayo ngayon sa Catmon Cemetery, north side ng Cebu. So dalawang cemetery ang ating pupuntahan ngayon. Danao City, papunta pa tayo. So dito muna tayo sa Catmon Cemetery. Mag-imbestiga tayo dito kung mayroon bang kababalaghan. So mukhang wala naman. So magtutour lang tayo. Tamang pagtutour lamang tayo dito. So maglatad muna tayo kasi okay kayo. So thank you for supporting my channel and to nag-subscribe sa YouTube channel ko. Salamat sa inyo at shout out sa lahat. Hindi ko ma-mention lahat sa inyo. Salamat talaga. 22,000 subscriber na po tayo. So ngayon may mga punto dito sa lupa. Maraming mga punto dito sa lupa. So maapakan natin. Excuse me po mga guys, pasensya na kayo kasi magtutour lang tayo dito ha. So okay, and then medyo tahimik ngayon. It's Sunday ngayon mga kawakwak. Maraming mga nagsindi ng kandila, maraming bumisita dito pag Sunday. Basta iba't ibang mga sementeryo, maraming bumisita pag Sunday kasi sila magsindi ng kandila sa mga mahal sa kanilang mga buhay na pumanaw. So actually mga kawakwak, meron nagsabi sa akin na meron daw nilibing na vlogger dito. Yung channel niya ay si Ate Charing Vlog. Ate Charing Vlog, isa ring OFW sa Korea. Ako sa treatment na so namatay siya kasi meron siyang I think stage 4 cancer, if I'm not right or if I'm not mistaken. So disclaimer this video, disclaimer the information na walang gadgets. Kita ko lang sa kasi may nagsabi sa akin. Magpahinga. So meron siyang stage 4 cancer or basta. Anyway, comment na kayo mga kawakwak, sikat na vlogger yan. 200,000 subscribers sa YouTube at sa Facebook. Meron din maraming mga followers si Ate Charing Vlog. Bading po yan, bading. Mga transgender mga kawakwak. So ngayon ko na nalaman na meron palang vlogger dito sa Catmon, si Ate Charing Vlog. Pero dito daw siya inilibing kung saan, hindi ko alam kung saan siya nilibing. Hindi ko matunton yung libingan niya mga kawakwak. So tamang tour lang tayo. So sabi dito lang daw nilibing sa Catmon Cemetery. Baka sa public, baka sa private mga kawakwak. So mayroong mga puno ng akasya dito mga kawakwak. Yan. Pag maabutan ka ng gabi, maraming mga puno dito, bukang nakakatakot, parang meron talagang kababalaghan mga kawakwak. So dito tayo may nagtinda ng mga kandila at meron mga tao dito na bumisita dito sa mga kanilang mga mahal sa buhay mga kawakwak. So ito yung kapilya nila guys, yung chapel nila dito sa Catmon Cemetery. Magtanong tayo. Sir, anong tawag tong cemetery dito sir? Dito anong tawag itong cemetery to? Dito? Dito, anong pangalan nitong cemetery nito, sir? Pangalan? Aplan. Aklan? Aplan. Aplan? Aplan Public Cemetery. Doon sa highway, anong tawag sa cemetery doon? Sa highway. Yung disclaimer guys, wrong grammar ako. Hindi pala matandang cemetery. Ano pang cemetery doon? Pinakalumang cemetery pala. Sorry, wrong. Public wrong or grammar. private? Okay kayo. Public yapon? So maraming mga wala mga kalansay nagkalat dito sir. Mga wala. Kasi yung mga nasa lupa forever no. Yung mga libingan nila, wala hindi hukayin. Wala magbuot. So wala pala ditong kontrata. Maganda dito kasi walang kontrata sa ibang cemetery may kontrata. Kontrata 5 years. Nagtuturo ko sa cemetery sir. Tagsar kay habuat dre no. Tagsar. So, thank you sir. Nagtanong tayo guys kung anong pangalang sementeryo na to guys. Okay, puntahan natin mamaya. So walang mga kakaiba dito guys. So alis na tayo mamaya guys. So
So uwi na tayo guys kasi wala tayong nakitang mga kakaiba dito. Walang mga kababalaghan. So uwi na tayo sa Cebu. Cebu City. Kasi maggagabi na. So may mga musilyo dito. Yan. So motor lang tayo guys. Uwi tayo dito guys. Wala tayong makitang kababalagan. Yan, maganda dito guys kasi nasa bundok. So meron pa pala dito sa labas ng sementeryo guys. Dito sa gilid na ng kalsada yung mga musilyo at mga nitso, mga kawakwak. So sa gitna ng kagubatan, sa gitna ng bukid, maraming mga ano dito, mga mais dito. So meron pa pang isang sementeryo daw sa labas nito. So puntahan natin sa nasa taas ng bundok. So puntahan natin mga kawakwak. Yan mga musilyo. So wala na pala mga kawakwak, wala na palang mga ano dito. So ito na pala yung pinakasementeryo na dito mga kawakwak. Uwi na tayo kawakwak kasi baka maabutan pa tayo ng gabi. Yan, may mga ano dito, musilyo. May nagtitinda lang mga kandila. At dito, mayroon pa palang private cemetery. Nakadikit lang sa public cemetery dito sa Katmon. Yan. So andito na tayo sa Danao Public Cemetery, isa sa sementeryo dito sa Danao City kasi marami pang sementeryo dito sa Danao. Hindi pa natin puntahan kasi meron tayong puntahan yung puntod ni Tisa Marie Egay, yung pinatay, yung 14 anyos pinatay ng security guard dito sa Danao, sa loob ng paaralan at pinasok sa septic tank at yung mga ilang araw hindi pa siya nakita sa loob ng septic tank. Doon pala siya itinapon ng suspect na security guard na may pagnanasa sa kanya at merong galit kasi bakit niya pinatay dahil may mga barkada at maka boyfriend yan. So dito hanapin natin yung puntod niya ni Tisa Marie Egay. Kawawa talaga yung pangyayari nung pinatay siya. So medyo sensitibo yung ating paksa ngayon sa ating for today's video. So back to yung mga kawakwak, nakapunta pala tayo noon dito. So ngayon bumalik tayo at mag-update tayo sa punto ni Tisa Marie, yung dalagita. Sobrang kaawa-awa talaga mga kawakwak. So mga kawakwak, pwede nyo i-search ang mga balita sa YouTube. Tisa Marie Egay case sa Danao City. Pwede nyo i-search at malaman nyo yung kabuuhan ng balita. So alas 4:49 na ngayon sa hapon. So maabutan tayo ng dilim dito. So magmadali tayo. So pwede nyo i-search mga kawakwak yung mga kabuuhan na kwento sa kanyang buhay, kung bakit siya pinatay. So ang ating video ngayon ay nag-update lang tayo kung kamusta na yung puntod niya, kung kinuha ba siya sa kanyang libingan kasi after 5 years na ngayon, almost 6 years na pala or 7 years if I'm not mistaken. So puntahan natin. Hinahanap ko pa kasi matagal-tagal na ako hindi nakabalik dito mga kawakwak. So yan, mayroon pang tae. Marami talagang malilibang dito mga kawakwak kasi malapit yung mga bahay dito sa gilid ng sementeryo. Yan. So marami pang sementeryo. Disclaimer, marami pang sementeryo dito sa Danao. So maliit itong sementeryo na to at mayroon pang pinakamalaking sementeryo dito sa Danao. Yan. So dito siya nilibing mga kawakwak, kaya napunta tayo dito at i-update natin yung puntod niya kung ano na ba, meron bang kinuha ba siya or ulit-ulit. Yan, hinanap natin. Nag-ikot-ikot muna tayo dito mga kawakwak. Yan. Meron bang kababalaghan dito? So okay.
Yan. Oh, gwapo kayo. So, gwapo pala ako sa camera, parang bagtak sa lamok. So ayan guys, mga kawakwak, ang baho talaga ng tae dito. Marami talaga mga tae dito sa sementeryo kasi dito malalibang yung mga nakatira dito sa sementeryo. Parang wala silang CR. Dito malalibang, wala silang batasan. So ito na guys, yung punto ni Tisa Marie Igay. So wala nang picture. So dati mayroong picture ito. So mailalapit natin yung camera sa kanyang lapida. So yan guys. So wala yung picture, hindi na nilagyan ng bagong picture. So yan. Kaawa-awa talaga. So pinalitan ng bagong ano guys, bagong lapida si Tisa Marie Igay. Yan. September 19, 2004 siya isinilang at namatay siya noong April 5, 2019. So uulitin ko guys mga kawakwak. So pwede nyo makita yung balita sa YouTube. I-search nyo lang yung pangalan niya, Tisa Marie Igay case, yung pinatay sa Danau. So i-search nyo lang yan kasi medyo sensitibo itong video. Hindi ko to ilalagay sa screen yung mga detalye kasi baka mano istrikto talaga si YouTube. O baka naman YouTube, bakit naman ka istrikto? Istrikto talaga si YouTube guys sa mga sensitibong paksa, yung mga balita. Basta may mga pinatay, yan, sensitibo talaga. So kaawa-awa talaga si Tisa Marie Igay. So 14 anyos pa lang siya. So binawian ng buhay sa taong walang modo. So hindi naman, disclaimer guys, so wala tayong alam sa background ng suspect, kung ano talaga yung suspect nakatira dyan. Yan may malapit lang dito sa sementeryo yung bahay ng suspect at ang bahay ni Tisa Marie Igay dito malapit lang din sa sementeryo na to. Yan yung yung binidyohan ko, yun doon malapit yung mga bahay nila. So kapitbahay lang talaga sila. At saka nagkataon na nag-aaral si Tisa Marie Igay at yung suspect ay isang security guard. So doon nagkakilala at nagbigay ng ayuda. Kung baga mayroong kapalit na pagbibigay sa kanyang pamilya ng bigas at mga pagkain at pera para sa pangtustos sa pag-aaral ni Tisa Marie Igay. So kasi broken family po siya. So wala na yung mama niya, pinababayaan sila ng mama niya at yung papa niya nagtatrabaho, busy sa pagtatrabaho kaya napabayaan sila. Kaya ang yung security guard yung kumupkup at nagbigay ng tulong at mayroon din pagnanasa sa kanya kaya nagawa yung krimen. Yan, disclaimer guys. So yan lang alam ko. Mayroong mga bata dito guys. So dito nakatira sila. Yan, yung mga bata. May may tinapay pa, kumain pa lang tinapay. Natatawa sila sa aking mukha. Yan, sayang talaga, maaga siyang namatay kasi mayroong mga taong masasama talagang mga hangaring mga kawakwak. So sayang, maganda pa naman si Tisa Marie Igay, magandang dalagita. Marami pa sana tong mga pangarap mga kawakwak kung buhay pa sana ito. So 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. So siya. So anong edad niya ngayon? Mag 19 years old na sana siya ngayon or mag 20. I think comment na kayo pag mag 19 ba siya. 19 years old na sana siya ngayon. So 21. Yan, kino-compute natin. So mag 20 i-compute muna natin. Yan, compute muna natin kung anong ano na siya ngayon, yung edad niya ngayon. Yan, sobrang lag talaga yung cellphone natin yan. Yan, sobrang lag mga kawakwak. So magti-20 siya ngayon mga kawakwak. Sayang yung mga bata natin dito, mga batang sementeryo, mga batang hamog. Yan, sobrang nakakaawa talaga mga kawakwak sa mga masasamang mga tao, baka dahil sa droga, dahil sa droga mga kawakwak, gumagawa talaga ng mga masama mga kawakwak. Sana mawala talaga mga droga para peaceful ng ating
peaceful living na tayo dito. Kasi pag meron droga, meron masamang balak, pareho lang yan sa may alak, may balak. Yan. Shout out natin mga bata dito, mga kawakwak, kasi uuwi na tayo mamaya. Yan. Lumalaki ng mga bata ngayon. Dati maliit lang to. Noong napunta ko dito, sumalit mo lang yung mga batang yan. Yan. Ngayon, lumalaki na kasi uminom ng gatas na Bear Brand at Milo para sa Olympic. Yan. So shoutout pala sa mga kuha natin. Thank you for watching guys, mga kawakwak, kasi nag voice over lang tayo mga kawakwak. Kasi hindi natarong yung voice natin noon nung actual pagbablog mga kawakwak ba. So thank you for supporting Wawawi mga kawakwak. Hanggang dito lang tayo for today's video. Yan, merong violet na bahay pero musilyo pala yan. Kala ko bahay yan. Musilyo pala yan, sabi ng mga bata. So mag-ikot-ikot muna tayo. Kasi meron pa pakitang marami talaga mga tayo dito mga kawakwak. Yan. Yung mga bata. So hanggang dito lang tayo mga kawakwak. Thank you for watching guys and God bless all. Okay. Wait a minute. Yan, meron pang tae yung lapida guys, oh. Yan, tae yan. Tae ng tao, yan, kinakalbangan pa. Walang modo talaga nalibang dyan sa lapida ng namatay. Baka multuhin kayo dyan, kanyang nanalibang ng tae. Yan, marami pang mga saging pa, oh. Sa gilid talaga, malapit ang mga bahay dito, mga kawakwak. Yan, may nagsampay pa, oh. May nagsampay pa ng mga damit dyan sa isang musilyo. Dami talaga mga namatay dito mga kawakwak kasi sementeryo to. Yan, pumapatong yung mga bata sa nitso. So wala silang alam na magpaparandam yung mga kaluluwa dito, yung mga namatay. Yan. Pero hindi magpapakita, magpaparandam lang talaga mga kawakwak. So sabi nila magpapakita daw pero magpaparandam yan, hindi yung magpapakita. Yan. Sobrang kuan ato dito. Hanggang dito lang tayo mga kawakwak. Thank you for watching guys. Paulit-ulit. Hanggang sa muli, paalam.